Yun, good morning guys. Ride na naman dahil stress na ako sa trabaho. Hindi talaga ako magra-ride ngayon, pero dahil may isang araw na na-stress ako sa trabaho, kaya naisipan ko na lang mag-ride. Ang target ko ngayon sa lumang Gapan ng Gapan City, Nueva Ecija, the Little Bigan of Nueva Ecija. Bale, hindi ko na first time doon, second time ko na. Ngayon ko lang gagawan ng video. Bale, the time is 4:27 na at nagra-ride out na talaga ako. Nandito lang ako sa plaza namin. Well, tara, samahan nyo ako ulit. Let's go! At eto na guys, nagsimula na ang aking ride. Bale, kinuhanan ko na lang ay bawat bayan-bayan para hindi masyadong mahaba ang video. Tsaka mas very detailed kung saan talaga ako dumaan gamit ang aking bisikleta. Bale, ang ganda ng kuha ng Realme 6i ko at ito muna ang aking ginamit. Hindi muna ako gumamit ng action camera ngayon. Sa totoo lang, hindi naman kada day off ko lagi ako nagra-ride. Kaso, ang problema kasi maraming marites, lalo na yung mga nakakilala sa akin, iniisip nila kada day off ko magra-ride ako. Pero syempre, kahit mahal na mahal ko ang cycling, mas uunahin ko pa rin yung mga priorities at obligations ko sa buhay. Iuhuli ko na lang ito sa listahan. Bali, ang niruta ko ay yung niruta ko rin nung ako'y first time ding nagbike sa Tanawan, Laur, Nueva Ecija. Ang unang padyak ko ngayong 2025. Sa aking palagay lang mukhang mas maganda ang quality na ginawa kong video ngayon dahil hindi action camera ang ginamit ko, kundi yung luma kong cellphone na Realme 6i. Overall, ito ang pinangkuha ko ng bawat bayan-bayan o kabayanan na dinaanan ko sa ride na ito.
Sa ngayon, hindi masyadong maaga ang aking ride out kasi hindi naman sobrang layo yung papadyaking ko na halos midnight na ako makakauwi rin. Yung tipong isang araw din akong pumadyak pero balikan. Pagdating ko dito sa bayan ng La Paz, Tarlac, malapit ng lumiwanag. Bale, hindi naman kasi ganun ka sobrang layo talaga yung papadyaking ko. Nasa 66 kilometers lang according sa Google Map. Maaga lang ako nagra-ride out, depende sa layo ng papadyaking ko at pupuntahan ko. Halos gising na rin ng mga tao sa mga oras na ito at ang bawat bayan ay masigla na. Tipong marami na sigurong papasok sa trabaho at pupunta sa mga negosyo nila o mga paninda nila o anuman ang klase ng kanilang mga hanap buhay. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang weather ngayon. Hindi yung katulad nung nakaraang taon, nung Christmas season, ang sarap talaga magbike dahil sa sobrang lamig ng panahon. Ngayon kasi, ramdam ko ang laspag. Nakakatuwa lang na yung nasa harap ko ay mga kapwa ko rin siklista. Yun nga lang, nauna sila sa akin at mas mabilis sila. Hindi ko alam kung saan ang biyahe nila. Hindi ko sila naitanong basta nagbatian lang nung umovertake sila sa akin. Bali sa eksenang ito ay nasa probinsya na ako ng Nueva Ecija at halos maliwanag na. Pero okay lang yan, di naman tayo nagmamadali. Ninanamnam ko ang bawat padyakan kasi hindi naman ako competitive cyclist Bali leisure cyclist lang ako. Total distance 37.01 kilometers. Total time 2 hours 28 minutes and 34 seconds. Split speed 22.5 kilometers per hour. Minsan sa pagbibisikleta, hindi lang puro ensayo o yung mga kinakain mo ang magpapalakas sa'yo. Minsan, yung lagay rin ng panahon,
lalong lalo na yung malamig, itutulak talaga yung katawan mo na lumakas kasi komportable talaga sa feeling. Sa totoo lang, hindi ko gusto talaga ang lagay ng panahon ngayon. Nakakalaspag siya. Sa bagay, tapos na ang Christmas season at malapit na ang summer. Mga ilang buwan na lang. Kaya normal na lang talaga na hindi na malamig ang panahon. Bale, 2 bayan na lang, malapit na ako sa aking destination, ang Gapan City, Nueva Ecija. Iba lang talaga sa akin ang dating ng panahon ngayon. Hindi katulad nung mga nakaraang rides ko. Ang sarap talaga pumadyak nun dahil napakalamig. Ngayon, malamig naman kaso hindi kasing lamig nung nakaraang taon. Nung nakaraan ng pagpasok ng January, dumaan ako dito pero padiretso. Ngayon naman, kakanan ako dahil dun papunta ang destination ko ngayon. Bale, kakanan na ako niyan dahil dun papunta ang Gapan, Nueva Ecija. At dire-diretso lang yun. Pero bago makarating dun, dadaanan ko muna ang bayan ng San Leonardo. At nandito naman ako sa bayan ng Santa Rosa. Pagdating ko ng San Leonardo, nagutom ako at umanap muna ng kakainan kasi nararamdaman ko na manghihina at malalaspag ako kapag walang laman ang tiyan. Ayan guys, dito na ako sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Isang bayan na lang, makakarating na ako sa Gapan City, Nueva Ecija. At pupuntahan natin ang Little Bigan, ang lumang Gapan. Hanap muna ako ng kakainan. Naugutom na ako eh. Alright, let's go. Ayan guys, San Leonardo, Nueva Ecija na tayo. Kain muna tayo at malapit na tayo sa Gapan. Sibukan na ah.
Pagkatapos kong kumain sa Uncle John's, nagpatuloy na ulit ako sa pagpadyak. Kasi paglagpas lang nitong San Leonardo, nasa Gapan City, Nueva Ecija na ako. Bali, itong bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija ay parang katulad din ng bayan ng Gerona, Tarlac. Nakapaloob o looban ang kanyang town proper. seconds. Split speed 22.9 kilometers per hour. Sa eksenang ito, mga ilang sandali na lang dyan ay mararating ko na ang Gapan City, Nueva Ecija. Lalagpasin ko lang ang arko ng San Leonardo at ang mahabang tulay dyan. Kapag ganito ang weather, hindi ako ganadong humataw dahil hinihigop ng init ang lakas ko sa aking katawan na ibinubuhos ko sa pagbadyak. Bale, hindi ako komportableng humataw kapag ganyan ang panahon. Konting hirap pa at konting sandali na lang, nandyan na ang bungad ng Gapan City, Nueva Ecija. Worth it ang effort kahit ganyan ang panahon. Kahit papano nakakaya ko pa yan, basta't hilig mo hindi ka susuko kasi mahal na mahal mo na ang hobby na yan. At sa wakas, nandito na rin ako sa aking destination. Narating ko na ulit sa pangalawang pagkakataon after 4 years ang Gapan City, Nueva Ecija. In solo mode na nga lang. Dati, nung way back 2021, may mga kasama rin akong pumunta dito nung first time ko. Tara guys, samahan nyo muna akong maglibot-libot dito sa kanilang city proper. Nakikita ko lang sa social media na mas maganda talaga pumunta dito kapag gabi. Yun nga lang kasi wala naman akong sasakyan at bisikleta lang ang meron ako. Pero ang mahalaga, nararating ko ang mga gusto kong marating at babaonin ko ito sa aking pagtanda. Imagine mo, bisikleta lang talaga ang gamit mo sa mga pagpapasyal mo with matching exercise.
wala akong masabi sa setup ng city proper ng Gapan City. Lalong-lalo na yung nasa center island na setup, yung mga poste nasa gitna. Obviously talaga na mas maganda pumunta dito kapag gabi. At sigurado mas maraming tao rito nun sa mga ganong oras. Bale, kapag kumaliwa ka dyan mismo yung papasok sa Lumang Gapan. Pero bago pumunta dyan, pumunta muna ako sa plaza ng Gapan at nagkuha muna ng picture. Yun nga lang, hindi ako nag-video doon. Nag-video na lang ako mismo sa Lumang Gapan kasi yun naman talaga ang main destination ko. Ayan guys, nandito na tayo sa Lumang Gapan, the little vegan of Nueva Ecija. Feeling mo nasa vegan ka na rin eh, pero the best pa rin kung totoong vegan city Ilocos Sur yan, di ba? After 4 years nakabalik din dito sa Lumang Gapan, kaso solo ko na lang. Way back 2021 may mga kasama ako nung first time ko lang dito. Still maganda pa rin, para ka lang nasa vegan city Ilocos Sur. Kaya nga siya tinawag na Little Vegan of Nueva Ecija. Ayan guys, pauwi na tayo. Pero bago ko umuwi, hanap muna tayo ng kakainan. Ako'y nagugutom na naman. Saka para di tayo malasbag, lalo na ang init ng panahon. Tara, hanap muna ako ng kakainan. Okay, let's go! Bali, hindi ko na sinama sa video yung pangalawang kain ko. Kumbaga, tanghalian ko na yon. At yung kanina dito sa San Leonardo, sa Uncle John's, almusal ko lang. At ito, dumiretso na ako kasi gusto ko nang makauwi agad. Dahil hindi naman ganong kalayo para sa akin ang Gapan City, Nueva Ecija mula Erona, Tarlac. Tsinaga ko na talaga pumadyak kahit na mainit ang panahon. Kasi kesa naman abutan ako ulit ng dilim katulad ng mga nakaraang rides ko. Yun nga lang ang kaibahan, sobrang layo naman kasi talaga ng mga pinadyak kong yun. Halos tirik na tirik ang araw sa eksenang ito. Ito pa naman ang kainahan ko tuwing ako ay naglo-long ride.
22.67 kilometers. Total time 9 hours 58 minutes and 3 seconds. Split speed 23.5 kilometers per hour. Medyo matraffic lang din sa parting ito ng Nueva Ecija dahil sa mga intersection at highways din kasi ito. Bukod sa tirik na ang araw, pasalubong din sa akin yung hangin. Kumbaga, headwind. Pag ganyan ang sitwasyon, ang hirap talagang humataw pumadyak. So, no choice ka kundi magtakbong pogi na lang. Bale, magsushortcut na lang ako sa Felipe Vergara Highway, lulusot ng Aliaga, Quezon at Licap, palabas ng Victoria, pauwi ng Herona Tarlac. Pwede rin naman akong dumaan sa Talavera, Gimba, palabas ng Pura, pabalik ng Herona Tarlac. Kaso, mas mahaba-haba na dun, kaya mas pinili ko na lang dumaan sa Aliaga. Ang eksenang ito ay nasa Felipe Vergara Highway na ako. Kapansin-pansin naman sa clip na ito na napakatirik ng araw. Kaya sa totoo lang, hirap akong humataw niyan. Kasi nauubos ang energy ko kapag talagang tirik ang araw. Kaya napakahalaga sa pagiging isang siklista na tuwing maglo-long ride ka, kailangan umiinom ka ng mga energy drink na mayaman sa electrolytes. Maraming beses ko nang nadaanan ang highway na ito. Sa video na ito, palagay ko pang-4 na daan ko na ito.
Pero sa totoo lang, kung gagawi ka rito sa Cabanatuan, mas malapit dito dumaan kapag uuwi ka na sa Herona Tarlac. Kaya mas pinili ko ditong dumaan pauwi. Split speed 16.7 kilometers per hour. Pagdating ko dito sa Aliaga, Nueva Ecija, bumili muna ako ng Gatorade sa 7-Eleven para makapag-energize ako bago makauwi. Yun nga lang, hindi ko na siya sinama dito sa video. Kung makikita nyo sa video, dinire-diretso ko lang at nilagpasan ko ang 7-Eleven. Ngunit sa totoo lang, dun sa may dulo, nagpahinga ako, tapos bumalik ako dyan sa 7-Eleven para lang makabili ng Gatorade. Bale, sa pakanan na daan dyan, papuntang Quezon, Nueva Ecija, nagpahinga muna ako dun bago bumalik sa 7-Eleven. Pagkatapos kong mag-Gatorade, ay dumiretso na ako dito sa Quezon, Nueva Ecija. Bale, tiniis-tiis ko talaga ang init, makauwi lamang ako sa amin. So far humihina naman ang init, kaya medyo nakakahato rin, pero ramdam ko na rin ang pagod at laspag dahil hinigop talaga ng init ang aking lakas. After ko dito sa Quezon, Nueva Ecija, padiretso ko ng Likab, ngunit nagpahinga muna ako sa isang waiting shed kasi ramdam ko na talaga ang laspag. So, ipon muna ng lakas at saka dumiretso ulit ng uwi.
Bali, nandito na ako sa Likab Nueva Ecija. Pahinga muna ako. Tirik na tirik pa ang araw. Ayan ang kalabang ko. Yung sobrang init. Nakakalaspag ang panahon ngayon. Pero kaya pa naman. Ayan, nasa tabi ko lang yung bike ko at nandito lang ako sa waiting shed. Bali, 2 bayan na lang yan. Likab, tsaka Victoria, tapos Herona na. The time is 4:47 at mamayang konti lalarga tayo. Nandito lang ang aking bike sa aking tabi at mainit pa rin, pero baka abutan pa ako ulit ng dilim, kaya larga na rin ako. At ito na nga at lumarga na ako ulit. Binabaybay ko na ang town proper ng Likab Nueva Ecija. Tapos kakanan diretsyo na ng Victoria Tarlac, ang huling bayan na dadaanan ko bago makauwi ng Herona Tarlac. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses na rin ako dumaan dito sa Likab Nueva Ecija. Pero in my own perspective lang, napakasimpleng bayan lang din niya. Parang kagaya sa Tarlac, yung Ramos, Pura, Anao, mga simpleng bayan lang sila. Kumbaga, ka-level lang ngayon, para lang sa akin. Sa wakas, nandito na ako sa Victoria Tarlac, huling bayan na dadaanan ko bago ako makarating ng Herona Tarlac. Dumaan din naman ako dito nung papunta pa lang ako. Ang bala ko kasi talaga sa Salapungan sana ako dadaan, kaso nga lang nakakatakot kasi dumaan dun kapag madaling araw tsaka gabi kasi maraming asong gala dun. Kaya pinili ko na lang dumaan sa Pura para mas safe. Kapag mahapon na talaga, maraming nagsisilabasan ng mga tao at minsan matraffic. Yung iba siguro galing sa school, yung iba galing sa trabaho, halos lahat kasi pauwi. Kumbaga, rush hour ba?
Bali, ang daan ko niyan ay sa Barangay San Andres, Barangay Estipona, Barangay Matapitap, at palabas ng Barangay Salapungan, pabalik ng Herona Tarlac. Ngunit hindi ko na siya sinama dito sa video dahil ang main purpose na isama ko lang sa video ay bawat bayan lamang. Medyo inabot na rin ako ng dilim pagdating ko sa Herona. Ngunit hindi naman sobrang dilim. Kumakagat pa lamang at marami pa ring tao sa labas. Bawat bayan, ganyan ang eksena kapag hapon hanggang kakagat ang dilim. Maraming tao sa labas. At sa wakas, nakarating na rin sa Herona at makakapagpahinga na rin. Sulit na sulit ang aking ride. Home sweet home. I'm very proud of this. Sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung anong oras ka makakauwi. Ang mahalaga is ligtas kang makakabalik sa mga mahal mo sa buhay. Whether maaga ka man makauwi or abutan ka ng dilim, ang mahalaga is yung iyong safety. Total time 14 hours 11 minutes and 51 seconds. Split speed 18.6 kilometers per hour. Hindi ko man talaga binabalak na mag-ride sa araw na ito, ngunit nasulit ko pa rin ang aking day off. Bale, ang long ride cycling na lang ang nagpapasaya sa akin habang ako ay tumatanda. Ito na lang ang pantakas ko sa realidad paminsan-minsan. Pauwi rin akong ligtas at sulit naman ang ride. Medyo inabot lang ng dilim pero hindi naman ginabili. Well, hanggang dito na lang po. Ride safe sa ating lahat. God bless us all. Thanks for watching.